ang labo kasing mangyari, partner, na sasabihin niya na Wala siyang connection. Wala siyang connection kay Madriaga. Impossible. Napaka-imposible. 'Di ba? Ngayon, ang kinakatakot, dito na tayo. Kasi alam natin talagang magkakilala sila. Ito yung kinakatakot ni Sarah. Alam mo kung ano? Ano yung partner? Magsalita si Madriaga. Yes. Because pag nagsalita si Madriaga, lahat ng alam ni Madriaga, sasabihin niya. Alam mo kasi ang story ni Madriaga, sa sobrang daming alam niya, kinasuhan siya ng kidnapping. Which is, yung first na kaso sa kanya, na inisyo na kidnapping, is acquitted siya. So it means, hindi napatunayan na nagsampa. Inulit lang ngayon. Oh. Sa panahon ng mga Duterte. Ang galing. Kasi may alam siya. Yung nalalaman niya, plus, laban kay Sarah, masakit. So talagang partner, pinapatahimik siya. Talagang, kumbaga parang tinatanggal siya sa spotlight para manahimik siya. So ngayon, ang nagpakulong dyan, pamilya Duterte rin, noong panahon nila. Ang mali ng pamilya Duterte, buhay yung tao. Protektado sa kulungan. What if dumating na yung February? Ang kinakatakot ko dito, baka patahimigin yan. Yun nga Diba? Malaki ang chance. Actually, may mga nakikita nga akong comment sa mga articles na sana ilipat nila si Madriaga. Maproteksyonan. Maproteksyonan. Kasi partner, yung binigtawan lang ni Madriaga na statement nung nakaraang taon, bago matapos ang December, mabigat na. In terms of connections, relation, ano yung mga naging posisyon niya sa pamilya Duterte, ano yung mga nagawa niya. Yun palang mabigat na kung paano sila mag-deliver ng pera, through van mismong sasakyan ng gamit nila. Yun na ibigay niya ng malinaw na statement. Kaya nga, nakakatakot rin na baka mamaya, mawala bigla tong taong to. Malaking kapakinabangan. Baka magmala Gutesa. Oo. Si Gutesa, pagkatapos lumitaw, bigla mawala. Diba? Well, yung kay Gutesa naman kasi partner, ang storya naman nito kasi is napatunayan na hindi totoo yung statement na binitawan niya. Yung sworn statement. Kumbaga ang masakit dun kasi tinanggi mismo ng notary officer or notary attorney yung pagpirma niya dun sa statement na yun. Kumbaga falsification of public documents. Yun nga. So, nasupalpal sila after nilang ilabas yung statement. Kaya nawala na si Gutesa. Out of nowhere, di ba? So ngayon, mabalik tayo kay Madriaga. Yung hawak ni Madriaga na importante dapat malaman ng Pilipino, kumbaga siya yung whistleblower. Yeah. The rising star. Kaya dapat siya ang isa sa mga nakikita kong dapat bigyan din ng mahigpit na protection ngayon. Kasi gaya sabi nila, maraming pwede mangyari kapag nasa loob ka rin ng bilangguan. Nung panahon ng mga Duterte, si Espinosa pinasok, 'di ba? 'Di ba? Nanlaban may baril. 'Di ba? 'Di ba? Pero sa tingin sa Marcos administration hindi mangyayari 'yon. Let's hope, no, 'di ba? I think sa Marcos administration hindi mangyayari 'yon kasi pag pinasok ka pa dun sa kulob ng kulungan, that's too impossible. Puputokan si presidente niyan. 'Di ba? Namatay yung star witness na magtuturo. Pero isa lang ang magpapapatay niya kung magkataon. Yun nga, isa pa yon. Ang kagandahan rin sa binitawan na statement ni Gutesa, parang nanigurado rin siya na kung ano man ang mangyayari sa kanya, may isang tao na pwedeng putokan. At yun ay si Boday. Oo. 'Di ba? Kasi nag-name drop na siya Kumbaga yung binigay niyang statement kasi partner, history History. From the beginning Tapos parang may summary na lang ng climax and then end. Pero ganun pa man, kung papasok yan sa impeachment ni Sarah, malaking pasabog talaga. Oo. Second. Third. Bakit kailangan ipa-impeach si Sarah? Alam mo kung bakit? Bakit, partner? Isa lang ang nakikita ko. Ayaw ng Pilipino na maulit muli yung ginawa nila sa Pilipinas. Totoo. Kasi si Sara Duterte, to be honest, hindi naman tatakbo yan for the Filipino people She is not for the Filipino people. Hindi rin siya fit. Yes, true. She is not fit being a president. Oo. Alam mo, taong bayan, partner, hindi na siya, ayaw na magtiwala sa babae. Nasubukan natin si Gloria. Nasubukan natin si Cory. Diba? Ano nangyari sa bansa natin? Nag-drop talaga tayo. Drop down talaga.
Pumasok si Pinoy, umangat tayo ng kokonte, sumabay tayo sa 40, 40, 42 na gasolina. Pumasok si Duterte, nagkandaleche-leche. Ayan na. Tapos ipapasok. Gusto pang ipasok yung anak niya? O, di ba? Nagkandaleche-leche-leche. Ang nominana ni Presidente Bongbong Marcos, yung problema ni Duterte. Diba? Kasi papasok mo pa si Sara Duterte. Anak ka ng teteng, baka ibenta na tayo sa China. Wala na. Nga na. Lalong nawala ang Pilipinas. Ayaw pa sabihin. Kasi imagine mo partner, no? Hindi ko talaga siya nakikita as president eh. Wala siya ni image, masasabi mo, intelligence, wala. Hindi mo makitaan. Wala talaga. Hindi mo makitaan. Kahit sa angulo, mapa front view man, side view, wala eh. Hindi mo makitaan ng isang Sara Duterte na maging presidente. Totoo. Malayo. Ang layo. Kasi kung titignan mo siya, para siyang she is an ordinary mayor. Mag-mayor ka na lang. Hindi ka pa presidente. Hindi ka bagay maging presidente, pang mayor ka lang. Or else, mas maganda siguro, manahimik ka na lang. Di ba? Maging, ano ka na lang, maging, tawag dito, civilian. Maging normal na tao. Teka, may tumatawag. Sagutin natin. Yan, tumatawag. Hello, she? Ay, Wrong number. Wrong number. Diba? Kasi alam mo, gaya nito, bago matapos ang taon, mabibilang mo ba ilang bansa ang nabisita ng gagang to? Ang dami. O, diba? Award. Parang gusto niyang talunin si Taylor Swift sa World Tour. Diba? Tapos, anong outcome? Ano ba ang napala? Sumasahod. Sumasahod. Bayad ng taong bayan. Tapos, expenditures niya, taong bayan din na nagbabayad. Kaya nga. Tapos, sasabihin niya na sariling sagot niya, parang hindi ka panipaniwala yun, partner. Bit-bit mo stuff mo, tapos hindi taong bayan hindi pera ng taong bayan o pondo ng taong bayan ang gamit mo. Kalokohan yun, walang ganun. Diba? Kaya nga sabi ko, niloloko tayo eh. Kaya nga panawagan ko lang din sa mga Pilipino, sa taong bayan, mag-isip-isip na rin kayo, lalo na sa mga DD shits. Harap-harapan hindi nila maiisip yan. Close-minded yung mga yan. Partner, sarado ang utak niyan. Ang mata niya nakapiring, nakatuon lang ng gano'n. Dapat ba tiktikin ko yung utak niyo para magbukas, punyeta? Wala na nga utak, munggo. Diba? Kasi imagine mo, bago matapos ang taon, walang nagawa si Sara. May nagawa man siya, lugaw lang, may palista pa. May pa-budget pa si government sa kanya. O, diba? Wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador, ang sa inyo bebenga. Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama.